Nagpasabog ang second-year guard ng Cleveland Cavaliers na si Jalen Tyson sa kanilang panalo laban sa Philadelphia 76ers matapos magpakawala ng isang monster performance na talaga namang bumuhat sa buong koponan. Umani siya ng 39 na points, may 5 rebounds at 4 na assists at lalong pinasakit ang depensa ng Sixers sa pamamagitan ng 7 tres na halos walang mintis. Sa bawat importanteng sandali ng laro, siya ang sandalan ng Cavs, kalmado, agresibo at walang takot sumubok mula sa labas. Sa kabila nito, hindi rin nagpahuli si Joel Embiid na nagtala ng 33 points pero kulang iyon para pigilan ang rumaragasang opensa ng Cleveland. Sa huli, nanaig ang balanseng laro at mainit na kamay ng young guard na ito. Isang malinaw na mensahe ang ipinadala ng Cavs, may bagong leader na unti-unting lumilitaw. At kung ganito ang itutuloy ni Jalen Tyson, mas lalo pang magiging delikado ang Cleveland sa mga susunod na laban. Kayo mga idol, handa na ba kayong kilalanin ang bagong sandata ng Cavaliers? Samantala, dating binabangko lang ng Lakers, ngayon ay gumagawa na ng ingay sa Indiana Pacers. At ang pinag-uusapan ngayon ay walang iba kundi si Jay Huff, ang sentro na biglang sumabog sa kanilang panalo kontra New Orleans Pelicans. Sa larong iyon, naglista si Huff ng career high 29 na points, 9 na rebounds at 2 blocks, isang malinaw na patunay na handa siyang humawak ng mas malaking papel. Hindi lang siya basta rim protector, may touch siya sa opensa, marunong magbasa ng laro at hindi takot umiskor kahit sa gitna ng depensa. At ayon sa mga nakakita ng laro, mas lalong interesante ang magiging takbo nito kapag bumalik na si Tyrese Haliburton. Dahil sa galing ni Haliburton sa playmaking, inaasahang mas dadali ang mga tira at oportunidad ni Huff sa loob at posibleng mas tumaas pa ang kanyang mga numero. Tahimik man ang simula ng kanyang karera, unti-unting pinapakita ni Jay Huff na hindi siya basta filler sa roster. Kung magtutuloy-tuloy ito, posibleng hindi na lang siya role player, kundi isa sa mga susi ng Pacers sa mga susunod na laro. Kayo mga idol, anong masasabi niyo sa biglaang pag-angat ni Jay Huff? Samantala, habang umiinit ang takbo ng season at papalapit ang trade deadline, muling umuugong ang isang pangalan na kayang baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa Western Conference. Ayon sa report ni Michael Scotto ng Hoops Hype, pinag-usapan umano ng Los Angeles Clippers ang isang trade na magdadala sa kanila kina DeMar DeRozan at Keon Ellis, kapalit si John Collins at isang maliit na salary filler. Sa ulat, sinabing may exploratory conversations na naganap sa pagitan ng Kings at Clippers bago pa man manalo ang Clippers ng 12 sa kanilang huling 14 na laro. Ibig sabihin, seryoso ang usapan noon at muntik nang gumalaw ang isang malaking deal. Kung matutuloy ito, malaki ang makukuha ng Clippers. Si DeRozan ay isang subok na scorer, clutch performer at kayang magdala ng opensa lalo na sa dikitang laban sa playoffs. Samahan pa ng batang si Keon Ellis na nagbibigay ng depensa at energy, sakto sa win now mode ng LA. Sa kabilang banda, makakakuha ang Kings ng athletic forward sa katauhan ni John Collins, isang big body na kayang tumulong sa rebounding at interior scoring. Maaari rin itong magbukas ng bagong direksyon para sa Sacramento sa pagbalanse ng kanilang roster. Ngayon ang tanong, sino ang tunay na panalo sa trade na to? Championship push ba ng Clippers or long-term balance ng Kings? Kayo mga idol, kung matutuloy ito, kanino kayo papanig? Samantala, isang matapang at kontrobersyal na trade proposal ang umuugong ngayon na maaaring magbago ng direksyon ng Los Angeles Lakers. Ayon sa isang NBA insider, may panukalang 3-team deal kung saan makukuha ng Lakers sina Robert Williams at Matisse Thybulle, dalawang depensibong piraso na direktang tutugon sa pangangailangan ng koponan sa loob at sa perimeter. Para sa Lakers, malinaw ang layunin. Si Robert Williams ay inaasahang magdadala ng rim protection at physical presence sa loob habang si Matisse Thybulle naman ay magbibigay ng elite on-ball at help defense laban sa pinakamalalakas na wings ng liga. Hindi ito flashy na mga pangalan pero sila ang klase ng players na kailangan sa seryosong playoff basketball. Kapalit nito, handang isuko ng Lakers sina Rui Hachimura, Dalton Knecht, Bronny James at Jackson Hayes. Ang inclusion ni Bronny James ang pinakasensitibong bahagi ng deal at malinaw na hindi ito magugustuhan ni LeBron James. Ang ganitong hakbang ay senyales na handa na ang Lakers na ihiwalay ang emosyon at legacy sa mga desisyong pang-roster habang unti-unti silang lumilipat sa bagong direksyon ng prangkisa. Para sa Portland Trail Blazers, practical at low risk ang makukuha nila. Si Rui Hachimura ay makakatulong sa spacing at stability ng rotation, si Dalton Knecht ay isang developmental piece na pwedeng bigyan ng mas mahabang pasensya, at si Bronny James ay isang long-term project na may kasamang market at brand value. Samantala, mahalaga ang papel ng Brooklyn Nets sa trade na ito. Kikilos sila bilang middleman, tatanggap kay Jackson Hayes at kapalit nito ay makakakuha ng isang future second round pick mula sa Lakers. Para sa Brooklyn, hindi ito tungkol sa manlalaro kundi sa asset accumulation, isang tipikal na galaw ng koponang nasa rebuilding phase na ginagamit ang cap flexibility para makadagdag ng draft capital. Sa kabuuan, hindi ito trade na idinisenyo para sa emosyon o legacy. Isa itong malinaw na pahayag ng Lakers na handa silang magdesisyon base sa pangangailangan sa loob ng court, kahit pakapalit nito ang hindi pagkakasiya ng kanilang pinakamalaking bituin. Kayo mga idol, kung mangyayari ito, tama ba ang ganitong klaseng galaw ng Lakers o masyado itong malamig at brutal para sa isang prangkisang kilala sa legacy? And another steal added. Matisse can hold ground like no other. Stifle up the forecheck. Opportunity, and they do here with a timeout on the deck, 2:23 remaining. What a pass.